Pero, eto nakakatuwa sabi ni Alan Peter, ito, deal ha? Sige, imbestigan nyo hanggang gusto nyo. Oh. Etong Southeast Asian Games. Pero, hayaan yung imbestigahan namin yung floodgate. Floodgate, patay. Yung flood control scam. Oh, di ba? Oh. Mas mabigat Sumagot yun. kayo ngayon. Kasi sabi niya, eto. Ito, nandiyan ka na ba? Nandiyan ka dito ba? na, Sa dito sinasabi? na. Doon sa bandang baba, sa bandang Opo, baba. opo, yan, Tagalogin yan, mo itong yan. sinabi. Okay. Ni Bakit ko naman aminin na ako mastermind? Ikaw naman nag-approve. Ikaw naman tong taga-sulsol sa akin. Sige, subukan mong ipakulong ako. Malalaman ng taong bayan ang sekreto mo. Insan, wala naman akong sinabi makukulong ka. Huminahon ka. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tingin ho natin sa 2020, tatakbo ho ng pagka-presidente itong si Ping Lacson. At ang kanyang magiging vice, walang iba kung hindi itong si Melvin Matibag. Kung sakali ho bang may sakatuparan yung tambalan na yan, inyo ho ba silang susuportahan? President Ping Lacson, Vice President Melvin Matibag. Naku, matindi yan. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang interview. Dito kay Atty. Rowena Gonzon, dyan sa nangyaring rally. Naku, rally ho dyan sa Liwasang Bonifacio. Talaga namang tumitindi ho ay yung ginagawang pagkilos ng ating mga kababayan para kundinahin itong bulok na sistema ng Marcos administration. Ito diretso na rin. Peerless forecast ko. Hindi peerless forecast. Ito ipaalala ko. Sa lahat ng tatakbo ng pagkasenador sa 2028. Kasama na dyan itong si Atty. Rowena Gonzon. Susuportahan natin. Suportahan natin si Atty. Rowena Gonzon. Sana. Sana. Tutulang ho niya. Sa totoo lang, talaga may phobia na tayo. No? Yung tipong pagka meron tayong naririnig na tatakbo ng ganitong posisyon, sa ganitong taon, medyo kinakabahan tayo eh. Yun nangyari kay Marcos Jr. Yung Unity, 20 pesos na bigas. Anong na Petrang, ang karabata nung nanalo na, lumabas yung pagka-addict no? O kaya ito, paalala ko lang sa mga tatakbo. Sana ho, isa puso nyo yung mga sinasabi nyo. Kaya Atty. Rowena Gonzon, alam ko, titindig ka para sa sambayan ng Pilipino. Alam ko, magiging katuwang ka ni Senator Dante Marcoleta dyan sa Senado. No? At kung kayo nagbabalak tumakbo at magiging Chis Escudero at Judas Villanueva lang kayo, Joel Villanueva, wag na kayong tumakbo, pambihira. Di ba? Nagkakalukuhan lang tayo kung sakaling pupustura kayo na tatakbo tapos maya-maya, pagka nagkagipitan, binebenta nyo sa bayanan. Hindi pwede yan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ho ang naging live nitong si bago natin umpisahan ang ikatlong linggo, unang araw sa ikatlong linggo ng impeachment trial ni BP Sara. Pasadahan ho muna natin yung mga maiinit na kaganapan na nangyari kahapon. Yung nangyaring rally sa Liwasang Bonifacio, ang mga punto de vista nitong si Prof. Malutikia at yung inahandang grand case para dito kay Senator Alan Peter Cayetano nitong si Ping Lacson at ng NBI. Unahin na ho muna natin itong si Atty. Rowena Gonzon. Ano yung susuportahan ko yan? In fairness sa Ali, talagang yung kanyang, hindi to DDS pero yung kanyang prinsipyo at paninindigan, hindi kagaya nitong si Drilon at nitong si Lacson. Kaya, pinapakita nila sarili nila, eto kami, para sa bayan, para sa adik ko pala sila. Para kay Marcos Jr., ano ba sabi ni Amy Marcos? Adik kapatid niya. Sinusuporta ni Ping Lacson. Sinusuporta ni Drilon. Si Marcos, yung adik, sabi ni Amy, di ba? O sa Atty. Rowena Gonzon, ngayon pa lang ako'y nagdideklara na ng pagsuporta sa'yo. Nagdideklara na ako ng iyong kung sinuportahan natin si Amy Marcos,
O sinuportahan nyo si Amy Marcos, hindi ko pala sinuportahan, sorry. At hindi na pala natin siya susuportahan dito sa PHFD. Pero kudos dito kay Amy Marcos ha. Doon sa mga nakalipas na galaw dyan sa Senado, talagang nanindigan siya. At ano yun, ika nga nakakabilib yung ginawa niya na yun. Pero hindi pa rin natin siya susuporta. Nabilib lang tayo, di ba? Ano niya yan, utang niya yan sa sambayan ng Pilipino kung ano man ang ginagawa ni Amy Marcos ngayong mga panahon na to. Ang tawag ho dyan, yan ho ang konsensya niya na nagsasalita na alam niya sa sarili niya, siya ang bumuo, nagkumbinse kay BP Sara para mabuo ang unity team. Ito na siya, daming segue ni PH. Attorney Rowena Gonzon to, alangan naman, di ba? Kailangan bigyan natin ng medyo maganda-gandang entrada to. Siyempre, Rowena Gonzon. Game. Pa yung 2028 pero may nagsabi kanina hindi magtatagal magiging senador ito. They're referring to you. Your thoughts on this, attorney? Ang tanong, susuportahan niyo ho ba kung sakaling tumakbo itong si Attorney Rowena? Di ba kasi dalawa lang yan Drilon o Rowena Gonzon? Si Drilon tatakbo yan. 110% tatakbo si Drilon. Didiretsuhin ko na kayo. Tatakbo si Trililing sa 2028 ng pagkasenador. Babalik ho sila sa Senado kasi alam nila dapat may pwesto, especially itong si Trililing, dapat may pwesto siya pag naging presidente si BP Sara. Di ba? Gagawin ho nilang taguan yang Senado pag nagkataon. Sa bagay, pag naging presidente si BP Sara, anong ganti-ganti? Anak ng toko, si BP Sara walang ginawang masama sa kanila, binaboy nila. Ngayon si BP Sara ilalagay niya na sa tama itong bansa na to. At doon sa paglalagay sa tama dito sa bansa na to, kailangan may makulong. Dahil itong si BP Sara nasaktan ng administrasyon na to, sasabihin nyo, gumaganti siya. Hindi ho ganun yun. Inuunahan ko na kasi sigurado babalahurain na naman nila naratibo dito Hindi naman po ako nag-ambisyon yan na magsenador, pero yung mga tao po, mga grupo, lalo na po ang Visayas at Mindanao, inihiling po nila akong tumakbo. Pero ang sinasabi ko nga po, matagal na po ako nanilbihan sa gobyerno. Kahit nung hindi ako sa gobyerno, nagpa-practice ako, ay nagtuturo ako. Kaya yung ambag ko po sa bayan ay mahigit na 25 years. Kaya siguro po nila ako ini-encourage talaga. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, mamili na po tayo ng mga leader natin sa 2028 na magagaling at hindi magnanakaw. Tingnan nyo naman na yung nangyayari ngayon sa Senado natin. Ilan na lang abogado dyan natitira? Tapos yung hindi abogado, kung makabanat pa sa abogado, kala mo kung sinong ang gagaling. Ako nga ang banatan nyo. Basta dito tayo sa Liwasang Bonifacio magsagutan. Ping, banatan mo si Attorney Rowena Gonzon. Tignan ko kung sigurado may kalalagyan ka. Dito tayo kay Prof. Malutigia. Palapakan natin siya. Prof, hindi ka ba tatakbo? Hindi ka ba tatakbo? Alam ko, wala sa ano mo yan. Wala sa porte mo politika. Alam ko, yung mundo mo gusto mo nakikita mga numero, di ba? Yung survey, di ba? Yung statistic, yan ang gusto niya. Prof. Malo yan yung almusal niya. Yung ano na bang nangyayari sa Visayas? Ano na bang pulso ng mga... Check yung social media, check yung pakiramdaman. Paanda rin na yung ating mga social listening tool. Diba? Galit na sila kay Marcos yun. Pang. Idol ko yan. Ay, tita ko yan. Tita ko yan. Tita Malu. Diba, tita ko yan Game. Yung Vice President, kasi 4 na taon na siya ang persecution Pero kahit ganun pa ang ginagawa sa kanya, kahit mawalan siya ng budget, kahit spare tire siya, gumagawa siya ng paraan na umikot sa taong bayan na binababa ang mga serbisyo. Kahit napakaliit yun, malaking bagay yun kasi nakikita siya ng mga tao. Is that why, Prof, na yung
trust and approval ratings niya, medyo hindi naman bumaba. May iba nga sa survey firms, mas tumaas pa. Oo, kasi yung pagtaas nun, depende dun sa survey period. Siguro nakita ng mga tao nung nagkaroon ng baha, nung nagkaroon ng lindol, ang unang dumating doon, ang tanggapan niya at si Vice President. So, makikita mo, hindi siya reactive na leader. At may karakter siya. Pag bumaba siya, hindi niya pinipilit yung sarili niya eh. Sa nga nakakita na leader na umuulan, naglalakad sa ulan, sa kagustuhang ma-meet yung mga tao, hindi maarte, Di maarte. ang vice presidente natin. So yung karakter niya lumalabas despite the fact na nakikita natin dun sa grave threat na parati nila sinasabi, ay ano bang karakter niyan, hindi fit maging leader. Alam mo, ang karakter ng leader hindi na measure sa isang instance, pero dun sa kabuuan. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Maraming salamat sa paninindigan para sa katuwiran. Hindi pa pala kami tapos si Prof. Malo. Ito. Part 2 ng interview kay Prof. Game! Tungkol saan? Okay, first question, Prof. Prof, kasi ang nangyayari, marami nang nangyayari na mga rally, pero hindi nakikinig parang hindi nakikinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa tingin niyo, Prof, anong nakikita niyo magiging kainatnan ng ating bansa if the administration continues to hindi pakinggan yung taong bayan? Well, nakakalungkot yun kasi ang mandato niya galing sa taong bayan. So kung hindi niya pakikinggan ang hinaing ng taong bayan, magkakaroon ng rallies at sa ating kasaysayan, nakita naman natin na nangyari, yung rally na every Friday or periodical, lumaki na lumaki. So sana hindi niya hintayin na lumaki, sana i-address niya yung dapat nagawa niya ng solusyon. Kasi isang taon na yung mahiya naman kayo, pero wala tayong nakikitang nakukulong o na-identify ang mastermind. Saan ka naman nakakita ng Blue Ribbon Committee na 4 na chairperson in 11 months? So halata mo na talagang may cover-up. Prof, kaya ba sa tingin ninyo patuloy na bumababa, sumasadsad yung ratings, yung trust and approval ratings ni BBM? Alam mo yung approval kasi kung paano niya ginagawa yung katungkulan niya. Governance yun. Nakita natin, dumaan ang summer, wala tayong infrastructure activities, hindi umiikot ang ekonomiya kasi dapat ang gobyerno ang mag-lead yan, mag-pump prime. Yun yung approval. Yung trust ay napakahalagang metric sa pag-measure ng isang leader. Kasi kung hindi ka pinagkakatiwalaan, kahit anong sabihin mo, hindi pakikinggan ng tao. Yung approval, madali mo yung magawa eh. Magkaroon ka ng series na picture, na blitz, na pinapakita kung ano-ano activities. Pero yung tiwala, mas malalim yon. Mahirap yun imbentohin. Mahirap. At dahil ho dyan, grabe, napakarami hong tao ang nagpunta sa dyan sa Liwasang Bonifacio. Segue na ho tayo dito kay Congress Meow. Game! Kung nandito po tayo sa Liwasang Bonifacio, bakit po tayo nakikisa sa People's Indignation Rally ng UPI? Kasi sobrang corrupt na yung Philippine government ngayon. We are facing one of the worst we're facing one of the worst Philippine economies that we've ever seen. At nakatutok pa rin sila sa impeachment. Ang taas na ng krimen ngayon, we have horrible crime rates now, araw-araw na may patayan, and we need to focus on these issues instead of the impeachment issue. Sir, sa tingin po ninyo, kapag hindi po pakikinggan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong panawagan ng ating mga kababayan, ano po kaya ang magiging kahinatnan ng ating bansa ngayon? Well, dati pa niya ito hindi pinapakinggan. So we cannot expect any change within the Philippine government, but we're here to show the people that there's still a bright future waiting for our country in 2028. Are you supporting the call of PBBM's resignation? Yes, I've always stated that will be for the best of our nation. Vice President Sara Duterte is much more qualified, much more capable. Sir, ano na lang po panawagan po natin sa pamahalaan muna? Anong panawagan natin sa Marcos administration sa gitna po ng nangyayari po ngayon sa ating bansa? Mayaman na kayo, kaya wag na kayo masyado magnakaw. And for the Filipino people?
I hope everyone has a good day. I hope everyone has a great day. God bless. And I know that we're facing hard times now, especially ngayon na tatas na ulit yung gas next week. At sobrang dami ng mga issues ngayon, especially relating to crime and the impeachment issues. But hopefully, a new dawn will rise upon our country in 2028. That's what we're all hoping for. Yo! Napakahusay. Segue na ho muna tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Dito sa live niya kahapon. Unang live niya ho ito, sagot pa rin ho kay Ping Lacson at dito kay Melvin Matibag doon sa kanila mga kabalbalan, no? Investigasyon, ang daming dapat imbestigahan, iniimbestigahan ho nila itong SEA Games na to. Tagal na nito, pambihira o. Eto, dito tayo. Blessed Sunday everyone. Magandang tanghali, maayong udto sa kaninyong tanan. God bless you this Sunday. Ang biblical principle po na pag-uusapan natin is kung ano ang ating itatanim, yan po ang ating aanihin. So I know a lot of people agree. Some, maybe few, maybe many people disagree with some of my political stand or marami sa aking mga political stance or stand. Ang importante po, nagkakaisa tayo sa direksyon ng ating bansa. Una, sa pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, sa pagserbisyo sa ating mga kababayan. And always remembering that whatever we do now, aanihin po to natin, pero aanihin po talaga to ng next generation. No? So siguro ba before 2 o'clock po, I'll have a longer broadcast. Actually, I'm testing. I treated myself to a new microphone kasi pagka ganito yung style kong mag-vlog. Maganda kasi dahil nababati ko kayo. Leia Okada from Japan. Yan. Ano po ang sasabihin nyo pag nakakita kayo ng magandang Japanese in the afternoon sa Japan? Ano po sasabihin nyo? Sabihin nyo, magandang hapon. Barata lang natin si Matibag at si Ping Lacson, Sen. Magandang hapon po. Yeah. So, Miss Okada, hello. Dudley Sapar, Crisel Dador, Leia, hello dyan sa Japan. Oh, from California, Kathy Rabaya. So guys, ito yung mic. Trinit ko sarili ko para meron, wala nang umangal sa sound. Tinetest ko ngayon. I'll probably just have my coffee, reviewing. Mabigat kasi yung pag-uusapan bukas, yung supina sa Anti-Money Laundering Council, yung records nila, doon po sa BIR, at saka doon din po sa bank accounts ng mga banking institutions, o mga bangko. And napaka-importante nito. And in public naman to, nagkaroon naman ng oral arguments, no? But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. Sa bagay, hindi to po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na to kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo except that kumampi ka agad sa kanya. So, grabe, no? Napakakupso pala talaga nitong si Ping Lacson Boytago, no? Pagka hindi umaayon sa kanya ang naratibo, ang gusto niyang mangyari, para siyang batang nagmamaktol, nagwawala, pambihira. Dahil hindi niya nga naman kaya sa sagutan nitong si Senator Alan Peter Cayetano, pakulong na lang. Diba? Dahil lagi siyang nasusupalpal kay Senator Rodante Marcoleta, pakulong na lang natin. Ano klase to? maybe 1 or 2 more. So pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilang beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang anihin. Kahit anong isip ko po, hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga Minions.
Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito, yan. Yan. Yeah. Sino yan? Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So shout out Melvin Dominion po, sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Marami Melvin Demon. Bira ka, Sed. naman yan eh. So, let's talk about, kasi sabi na relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson, pero sayang oras if it's going to be about him or me or yung dispute namin. But if it's going to be about a path towards finding the whole truth, ano ang forma ng flood control, saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files. Diba? Maraming pag-uusapan dyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin. No? Ang point ko lang guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Correct. Tapos nung nakulong na, panay Napakababoy ho talaga. Super. Napakababoy ni Ping Lacson. Isa ho siya sa pinaka-cops na senador na nakita natin dito sa administrasyon na to. Linampasan pa ho niya si Trillanes nung nasa Senado si Trillanes. Sobra usok dulan yung pagiging baboy ni Ping ngayon. ay putya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano pang sinasabi sa health niya at makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson, di ba? So, napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing, fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to. May lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, Sir, support, tuloy kayo, tulungan. Sir, totoo ba yung away ng mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba eh. Kaya, oo nga sir, pero parang, so I realized that to many people, this belief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanon din niya yung former Senate President Villar. Basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson. Kasi one, may amo eh. May amo. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung chacha or charter change. So I'll tell you more later. What's important po is siguro mga before 2 o'clock siguro po, no? Let me just have coffee, baka mag-lunch. And then let me gather my thoughts. Nag-aaral din ako for tomorrow and Tuesday. And so okay naman po yung sound. Okay. So from Jeddah, Saudi Arabia, Approve. Miss Zarincia Tobon, Rose Casar, Laban for Future Generations. Doon sa mga bata, lalo po yung mga 12 to 16, tapos yung mga 15, 16 to 20, tapos yung 20 to 25. I know this is the most idealistic, exciting, curious, cautious, sometimes painful, depende sa sitwasyon nyo sa buhay, sa school. But this is also the time where kung anong gawin namin, kayo talaga maapektuhan eh. So yung buhay natin ngayon ay dahil may mga umabuso ng 70s, 80s, pero may lumaban din at naging bayani. Diba? So it's not about becoming a hero, but it's about fighting for your future. So konting patience sa amin. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisip-sip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, yung, di ba meron Boy That Cried Wolf na kaya lang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila, sila na susunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila
kasi tingin nila. So, doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, sabi nila, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan, di ba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Nako! Ang problema, Pinangakuan, pambira. Kaya pala maingay. Kaya pala bida-bida. Pinangakuan pala na siya ang ipupustura sa 2020. Pambihira naman to, Shooting. kung dinerecho at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o kumpanya. Mag-iipon pa ako, di ba? It's not too late, di ba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. Ilan po throughout history na may mga record din, maaring hindi perfect yung record, maaring masama nga record, may mga iba nga, criminal. Criminal, Pero oh. nung naging state witness or naging yung binukas yung loob, sinabi yung buong katotohanan, in-embrace at minahal din. So, let's hate the sin but not the sinner. So, don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So, I will follow my oath and be fair. Justice ang gagawin po natin sa impeachment. Having said that, hindi pwedeng manahimik sa overall na nangyayari sa ating bansa kasi dikit-dikit naman ito. So far okay yung mic, guys? Okay. Marivic Kapulungan. Approve. Ganda ng mic. Mamaya-maya, inaasahan ho natin na merong ulit live yang si... Kahit ano pang pang-aasar na gawin ni Ping Lacson, live selling, live ganito, ganyan, di ba? Ang problema din naman ho kaya gawin ni Ping Lacson yan. Bakit? Hindi ho niya kaya mag-live. Kasi susupal pa rin ho siya ng mga kababayan natin. Hindi ho magagawa ni Ping Lacson yan. Doon sa comment section, sigurado, kawawa ho si Ping Lacson pagka ginawa niya yan. Hindi niya ho kayang mag-live. Ngayon, dahil hindi niya kaya, kinukutsa niya na lang yung pagla-live nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya siya daw, live selling. Hindi mo lang kayang mag-live. Hindi mo nga kaya magpag-debate sa Senado. Di ba? Hindi mo nga kinaya si Rodante Marcoleta. Pinakulong dahil nga hindi mo kaya. Di ba? Oo. Akala siguro ni Ping Lacson po. Wala. Di ko lang alam kung makukulong si Ping Lacson next administration, ha? Di ko alam. Pero, tingnan natin ang mga susunod na kabanata. Dito tayo kay Attorney Topacio. Okay? Alam nyo, eto yung sinasabi na naman itong si Direktor na wala daw kinalaman etong investigasyon nitong ASEAN Games sa impeachment trial. Siguro tingin ko ikwento mo sa pagong. Mahaba Kasi puro wala kayong kinalaman, wala kayong kinalaman. Yung mga timing nyo naman kaduda Oo. Oo. Kita mo, si Jinggoy, kung kailan mag-uumpisa yung trial, kinulong. Si Marcoleta, one day before, yung mismong araw yata, no? Oh, na mag-uumpisa. the same day. Kinulong. Pagkatapos, eto, tinawag na testigo si Direktor Matibag, iimbestigahan daw si Cayetano. Sino maniniwala sa inyong walang kinalaman yan? Pinagluluko nyo para naman ini-insult ninyo ang aming intelligence. Ano yan, attorney? Parang intimidation ba yun? Yun nga ang sinasabi ni Pia Cayetano. Oo. Anong gusto mo? Huwag magtanong sa'yo ng mahihirap kasi aapir ka. Oh. Anong mga timing Huwag na tayo maglukuhan Ang hirap sa inyo, ulalo na kayo, manloloko pa kayo. Oo. Hindi pwedeng gano'n. Dapat isa lang. Ulalo lang o manloloko lang. Pag dalawa, wala nang pag-asa yan. Oo.
Pwede ba naman gano'n, oo. Aho. Obvious naman kayo. Konting swabe naman. Alam nyo, kinakailangan kasi, Manang Jules, ng talino. Pero attorney, ito pala yung nag-umpisa pa nung 2019 or Kaya nga! yung Matagal na pala. Bilangin mo, ilang taon na ba yan? Umpisa 2019? 2026 na ngayon eh. Kaya nga, bilangin mo nga. 2027. Ay, 27 years. Ano 27 years? Ay, 2019 seven- eh. Ikaw talaga. 17, ano ba? Hindi, bilang. 2019 lang. Oh, ay 2026 na ngayon. Kaya nga. Ay di, Oh, 7 years. 7. Seven years. Apakatagal naman 17 years. Oo nga. Si Ramos pa yata ang presidente. Natatakot ako sa tingin mo, attorney, kaya nagkakamali. Hindi, tinatanong ko na Hindi, bibilangin 7 years. 2019 o 2020, 2021, 22, Pagdating sa number, ang hirap ako dyan eh. Oh, di ba? 7 years. Tumama pa rin. Oh, yan. Kasi ito yung bumutok na ito ngayon noon. Yung 50 million na kaldero. Papoy. Oo nga. Oo nga. Oo, bago sasabihin nyo, 2019, 7 years ago. Ibig sabihin Kung yung... kailan ka tatawagin sa Senado, doon may imbestigahan. Oh, come on. Ibig sabihin na overlook lang yan. Na-overlook talaga. Na-overlook Oo, talaga. Sige, oh. Lokohin nyo ang lelong yung panot. Yun. Oh, usually ganun, di ba, Tony? Overlook lang. Oh. Hindi, Baka kalokohan naman. yung overlook na yun. Overlook? 7 taon? Ano ba naman? Oo. Ayun na si Diego. Batian na, sabi Oo. niya. Hindi, ba't napisil ko yata? Sorry. Oo. Ikaw pala eh. Tumama. Ayan. Oo, tumama yung daliri ko. Yung nagsalita na yun ang Diego. Oo, yun. Diba? Oo. Pero, eto nakakatuwa, sabi ni Alan Peter, ito, deal, ha? Sige, imbestigan nyo hanggang gusto nyo. Oh. Etong Southeast Asian Games. Pero, hayaan yung imbestigahan namin yung floodgate. Floodgate, patay. Yung flood control scam. Di ba? Mas mabigat sumagot yun. kayo ngayon. Kasi sabi niya, eto. Ito, nandiyan ka na ba? Nandiyan ka dito ba na, sa dito sinasabi? na. Doon sa bandang baba, sa bandang Opo, baba. opo, yan, Tagalogin yan, mo itong yan. sinabi. Okay. Ni Alan Peter, ano ba yan? Nawala tuloy ako eh. Sabi niya. Ito. Yan. Sige po. This is our proposal. Ito ay aming panukala. Pakiusap To the NBI. sa NBI. Malacanang. Diba? Yes, And the Malacanang. Department of Justice. At sa DOJ, syempre. Investigate the 29 Southeast Asian Games Imbestigahan ang 2019 na Southeast Asian Games. where we emerge as overall champions. Na kung saan ay tayo ay overall na magagaling. Na kung saan. Kampiyon. Magagaling nga. Oh. Happy 2,000 viewers po Hi! sa DCAR YouTube. Opo. And we're looked up to. At yun ay aming tinitingnan. Hindi, no? tiningala. Tiningala, tayo. oo. By the entire Southeast Asian region. Ang buong Southeast Asian na rehiyon. We will fully support that. Totoong sinusuportahan namin yan eh. Yan. Pero ito ang kondisyon niya. Ang kondisyon ay... Ito. Ayan. Then my colleagues Siyempre, ang aking mga kasama. and I in the minority At ako sa minoridad, okay? will investigate flood control. Ay iimbestigahan ang problema sa flood control. What do you think? Ano sa tingin nyo? Deal? Okay ba? Okay ba? O, di ba? O, Yes or no? Deal! Deal or no deal? Big deal. Diba? It's a big deal. Laban o bawi? Big deal yan, Kung attorney. medyo matanda-tanda pa. Kwarta o kahon? Si Don Pepe. Si Tito Pepe. Si Don Pepe yan. Si Tito Pepe Pimentel. Ang unang-unang kampiyon sa... Ano yun? Yung hindi tawag ng kampiyon pa eh. Tawag ng tanghalan. Tawag ng tanghalan. Si Eddie Larde. Ay, hindi pala. Eddie Larde ba yun? Yan. At pinabulaanan din ni Senator Alan Peter Cayetano Ayun. na meron daw 10 bilyon sa congressional insertions. Ay, may singit din. Singit-singit.
Oo, parang si Martin Romualdez. Mahilig sa Oh, maraming siningit. Sabi niya, paano ako makapagsisingit doon? Di naman ako miyembro ng Kongreso eh. Oh. Yata pinag-aralan ni Matibag yung timeline kasi nag-iimpake na para sa Bangkok. Ayan. Eh, di wrong mistake na naman yan. Wrong mistake. Yan. Oh. Ay. Sabi niya, sinasabi daw, ito, Tagalogin mo ulit, Tagalogin sige po, mo. sige po. Sabi niya, Malacanang Senate Secretary Sinabi ng Malacanang Secretary, ay naimbestigahan na. ay tapos na, naimbestigahan na. But my case is still under investigation. Pero ang kaso ay meron pang investigasyon. Ganyang kaso. Kaso ni Alan Peter. Kaso ni Alan Peter. Sabi niya, okay. fine. Okay. Let's investigate everyone. O di mag-imbestigahan tayo. But flood control isn't a bad word. Ayan. Eh, hindi naman masamang salita ang flood control eh. Cover up is a bad word. Yun, ang pagtatakip, yun ang masama. Oo, kasi ang napapansin natin, Kengkoy, bakit pagkakampi nila, absuelto agad? Si Bonoan, state witness, yung tinatapos mga ka direktor. agad. Oo. Oo, di ba? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.